Hello, magandang hapon po. Maliban sa kwento na nagsampa ng Law Department ng COMELEC ng nuisance petition laban sa akin at gusto patanggalin ang pangalan ko bilang isang sa mga kandidato pagka-senador, pag-usapan muna natin ngayon yung pinakabagong labas na utos ng Supreme Court dito sa kaso sa Smartmatic. At ating makakasalamuha sa ngayon po ay ang ating magiting na kasama sa pakikipaglaban sa Smartmatic na walang iba kundi si General o retired General Eliseo Rio. So, inantay natin ang pagpasok niya at habang inantay natin ang pagpasok niya ay nais muna natin bigyan ng background kung ano itong pag-uusapan natin. So, mayap ogto Prosperis. So, sa mga kabalin ko, mayap ogto. Sa mga mayap kwa na pala. May, hapon na pala, dugat panapon. O, so ngayon, ay magmamalim sa mga kabsat ko, sa mga magandang hapon, sa mga Tagalog at mga Ilonggo, maayong hapon, sa mga waray-waray, maupay nga kulop, sa mga Bicolano, marahin hapon. Lalo na dyan, kasi dyan nagsimula ang bunyog namin, party list, kapartido mismo, hindi lang party list. Kaya inaasahan ko mga boto ng mga Bicolano na tutulong sa amin ng todo sa aming kandidato pagka party list na pinangungunahan ni Attorney Enzo Recto at Orea Ricky Tubotorgo at saka yung mga suportahan niyo sa kandidato pagka senador ng Bunyog. Despite the fact, kahit na sabihin natin na nagsampa ng padiskwalipika o pagtanggal sa pangalan ko bilang kandidato pagka senador na ginawa ng Law Department ng COMELEC. Lahat sila na abogado ron pumirma sa akin. So, hindi naman gagalaw yan kasi ang unang-una, wala po silang dahilan na magbibitbit sa akin laban sa totoong kwento lang. At ang katotohanan ng buhay ay pinipilit nilang argumento para mapatanggal ako. At syempre, pag ginawa ng abogado yan, mayroong nagkukumpasi na malakas na tao sa likod. So, tanong, sino kaya yung tao sa likod? Yun lang ang mga abogado sa Law Department ng COMELEC. Di walang iba kundi si George Erwin Garcia, yung chairman. So, alam mo talaga, mahirap talaga sa totoo lang. Kalabanin mo yung chairman, yariin ka sa halalan pa lang, hindi ka na nga, wala nga klaro kung mananalo tayo, kung dire-diretso ang tuloy laban. Kung pagbigyan lang tayo na lumaban, hindi natin sigurado kasi unang-una, wala tayo hindi pa tayo tinatanong pangalan natin sa survey. Pangalawa, ay hindi pa masyado kilala yung grupo namin na Bunyog. Pangatlo, wala rin talaga akong totoong budget niya para sabihin na may pagpatuloy ko ng malawakan ng aking kampanya at umaasa lamang po ako sa social media. At pang-apat, ang tanging bitbit ko lamang na kayamanan ay ang aking integridad at ang aking pagiging dalisay ng aking puso at hangarin. Gayon, sasabihin pa ng COMELEC na wala akong genuine na intention na sumali sa pagkakumandidato pagka-senador. Biro mo, nagsampa sila ng petisyon na pinipilit, pinapatanggal ang pangalan ko sa listahan ng mga kandidato pagka-senador at ang katwiran nila ay ako raw po ay isang tao na walang intensyon na tumakbo sa halalan. So kung ganun, kung wala po talaga akong intensyon, taliwas po yan sa katotohanan ng aking ginagawa. Mahigit 1 taon na kami gumagalaw, nag-organisa kami sa Bunyog, the whole country, para naman may pagpatuloy namin, mapaimbag namin ang aming mga hangarin na mali para sa party list at para pagkasenado. Siyempre, kailangan para malakas ang iyong, mas mataas ang chance ng iyong hangarin o advokasya, ay kailangan may katulong ka doon sa Senado. Kaya ako ang ginawang katulong ng Partido Bunyog o party list. Bunyog pagkakaisa party list. So, pangalawa ay hindi naman ako si Kibuloy. Bakit si Kibuloy? Tinanggap. Sa gitna naman siguro ni Kibuloy tsaka ako, mas buang siya kung titingnan. Ako tinagurian ng buang. O ngayon, pang-apat, sa totoo lang, mas matalino pa naman ako kay Kibuloy, kay Lito Lapid, kay Rubin Padilla, o kay Bong Revilla, kay Jinggoy Estrada. Sino pa? Lito Lapid.
O sino pang iba? Si Willie Revillame, wala namang gagawin na magbibitbit ng jacket sa Senado. Sino pang iba? Kahit si Camille Villar. Kahit sabihin na natin si Kiko Pangilinan, pero kakampi ko yan. Kahit si Bam Aquino, pero kakampi ko yan. Kahit sino pang iba? Si Risa Hontiveros, kakampi ko yan. Ibig sabihin naman, malapad ang puwang, pero bakit hindi pa nga tayo nagsisimula eh? Ang katwiran na ginawa para sabihin na wala akong intensyon na tumakbo, kundi maninira lamang ako ng halalan daw, ay yung pagiging disbarred ko. So, ibig sabihin, wala naman po sa batas na kapag disbarred ka, bawal ka na tumakbo kahit anong pwesto. So, sinasabi, masyadong pilit na hindi mo maikukonek yung argumento nitong mga law department, puro pa naman mga abogado, pinapahiya nila sarili nila, pinapalabas nila na hindi sila marunong sa batas. Kasi unang-una, mas maganda siguro dito is i-upload ko yung ginawa nilang petition laban sa akin. So, which I will upload para ma-discuss natin habang inaantay natin si General Eliseo Rio tungkol po sa latest kung anong pinakahuling balita patungkol sa Smartmatic na takbo sa Supreme Court. So, yun ilalabas ko yung petition at ibubuhos ko, papakita ko sa inyo ang petition na isa-isa. Isa-isahin natin na discuss habang wala pa si General Rio. Pero bago ko ipag-discuss ito, nais ko muna sabihin sa inyo na lumabas na pala nagpalabas ng decision ang Supreme Court sa disqualification ng Smartmatic. At ang resulta po ay final na, hindi na makahabol pa ang Smartmatic para masasali sa bidding para sa 2025 elections. So siguro mas maganda unahin ko ito habang wala pa si General Eliseo Rio. So ko muna, ito muna ipapakita ko sa inyo. Okay? So ito po yung decision ng Supreme Court. Binigyan ako ng kopya ni General Eliseo Rio. So yan po tingnan nyo, yan ang decision, palakihin ko. Ayan. So, sinabi na Supreme Court dito, sa decision sa kaso, nagsampa kasi ng motion for reconsideration ng Smartmatic na hinihingi nila na pasalihin sila sa bidding para sa 2025 elections. Ito, sabi ng Supreme Court, acting on the following motions for partial reconsideration of the decision dated April 16, 2024, the court resolved to deny with finality the said motions for partial reconsideration as no substantial arguments were presented to warrant the reversal of the questioned decision. So sinasabi ng Supreme Court, walang laman ang inyong motion for reconsideration. So isa po sa hinihingi ng Smartmatic dyan ay yung payagan sila na sumali at buksan uli yung bidding sa pag-supply ng tinatawag na vote counting machines. So, ang sabi ng Supreme Court ay sapagkat wala ng panahon, hindi pwede na bubuksan uli. Yan ang sinabi ng Supreme Court. So, ngayon, titingnan natin dito sa page 2. Page 2. Page 2 ng decision ng Supreme Court. Dalawang page lang ito eh. Ayan. So, yan, page 2 So, ngayon, at least, ang klaro lang dito is at least pwede na tayo magpamapalakpak ngayon at hindi na makahabol ang Smartmatic at dapat parusahan natin ang ginawang Smartmatic sa ginawa na sa pandaraya sa ating eleksyon. So, bago ako pupunta doon sa aking kaso sarili, ay muna sasabihin ko muna na yung Smartmatic po sa kasalukuyan ay maliban dito sa petition ng Smartmatic na kung saan kinukontra nila ni General Eliseo Rio ay wala nang
nagsasampa rin pala ng petition o ng motion yung grupo nila ni Eliseo Rio o General Rio sa COMELEC na hinihingi na buksan ang lahat ng presinto sa Santo Tomas, Batangas. At bilangin ng mano-mano, kamay por kamay, ang laman ng mga baluta doon sa lahat ng presinto ng Santo Tomas, Batangas. At kung makuha na, ang resulta ay ikumpara sa resulta na ginawa ng Smartmatic. So doon po malalaman at magkaalam-alaman kung may pandaraya ba talaga o kung may pandaraya, gaano kalaki ang pandaraya na ginawa. O bakit naman nagsampa ng motion ang grupo ni Eliseo Rio? Ito naman po ay dahil naman sa nag-utos ang COMELEC na mamili sila kung saang presinto ang gusto nila buksan at bubuksan ng COMELEC para lamang matapos na yung lahat ng mga issue na duda sa Smartmatic na eleksyon. So ito yung tanging paraan. Neutral naman ito. Hindi naman namin alam kung anong laman ng balota na anong laman ng mga presinto sa mga balota doon sa Santo Tomas, Batangas. Pero hanggang ngayon, despite na pangako ng COMELEC, hindi nila sinunod ang kanilang pangako. So napilitan ngayon, base sa aking advice sa kanila ni General Eliseo Rio, sabi ko, magsampa kayo ng pangalawang mandamos na petition sa Supreme Court. Kaya sinabihan ng kanilang abogado na si Attorney Jose na nagsampa nga sila ng pangalawang mandamos nila sa Supreme Court. Pero ang pakay ng pangalawang mandamos ay uutusan ang COMELEC na sundin ang kanilang pangako na bubuksan ang mga presinto na napili ng T-Intrayo. So kung napili ng T-Intrayo sa Santo Tomas, Batangas, ano ang rason? Bakit hindi matutupad ng COMELEC yung kanilang pangako? Yan po ang hindi ko po maintindihan kung bakit. Anong rason? Sa legal na rason, wala ka makitang legal na rason na meron makukuha si Erwin Garcia at saka kanyang mga commissioner. Truly, wala silang legal reason for this. So anong gagawin natin? Is this now a ground for impeachment? So hihikayatin ko ang grupo ni General Eliseo Rio na magsimula na maghanap kami ng congressman na pipirma ng impeachment na reklamo laban sa COMELEC, sa kay chairman at saka buong membership ng COMELEC. Kasi hindi naman ito magagawa ni Erwin Garcia lang. Pangako nila to, pumirma po silang lahat na kasapi ng COMELEC sa pangako nila na bubuksan ang mga presinto na mapipili nila ni General Eliseo Rio. Ngayong nakapili na sila, bakit hindi bubuksan? Para lamang ito matapos na, magsara na ang issue. Ano ba talaga? May dayaan ba na nangyari na ginawa na Smartmatic o wala? So kung walang dayaan, at least mabubuhay ang pag-asa ng Smartmatic. At kung may dayaan, at least mabubuhay ang pag-asa namin na nagsasabi dapat magkaroon na ng perpekto at malinis na halalan na kung saan ang totoong nanalo na totoong halal ng bayan ang dapat mananalo. Hanggat hindi nila gagawin ito, naniniwala pa rin kami sa proof beyond reasonable doubt na binasi namin sa mga ebidensya na inakyat mismo ng COMELEC sa kanilang website. Ano may mga ebidensyang inakyat ng COMELEC sa kanilang website? So pinost nila yung transmission logs sa unang oras na pagbubuhos ng resulta, pagpadala ng resulta sa mga computer ng COMELEC. Okay. Ano ba ang mga computer ng COMELEC na pinapadalhan dapat ng resulta? Supposedly na naayon sa batas ay manggagaling sa presinto mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi. Ito po yung City or Municipality Board of Canvassers. Or ang correct na term is Municipal Board of Canvassers. O dito na si Attorney Eliseo Rio add to the stage. Okay. So habang naantay natin na pagpapil niya mukhang mahina. General, magandang umahapon po. At nandito ko sa ating Attorney Toto, good afternoon. Good afternoon. So bago nung hindi ka pa dumating, inumpisan ko muna at sinabi ko na sa kanila na yung pangarap ng Smartmatic na makasali sa bidding para sa 2025 elections ay tapos na, wala na, patay na. Dahil tinuldukan na ng Supreme Court at nagpalabas sa Supreme Court
ng huling kautusan na binasura ang kanilang mga motion for reconsideration. O yan na, hawak na ni General Rio ang usapan na sabi ng Supreme Court. So ang ibig sabihin niya na General ay wala na silang pag-asa. So maliban na lamang may tinatawag kasi tayo na sa mga abogadong makukulit, nagsasampa ng second motion for reconsideration. At minsan may third motion for reconsideration pa. Pero that is a shot to the moon. Mahirap na mangyari yan. Ako lang nakagawa niyan sa third motion for reconsideration, hindi naman pagmamayabang. Sa kaso ng libel na ipanalo ko on third motion for reconsideration. Ikaw lang. Ikaw lang talaga, attorney. So, anyway, naipaliwanag ko na sa kanila na nag-umpisang Smartmatic na pagtanggal sa kanila dahil sa petition ng TN Trayo. Ang TN Trayo ay binubuo ni na Sir Gus Lagman na presidente dati ng NAMFREL at saka si Sir Franklin Isaac na 'di ba dati naging commissioner siya ng COMELEC din. Tapos si retired General Eliseo Rio. So hindi, ano ba Franklin, si Franklin para IT lang siya, no? IT company. Naging kwan siya, president ng Phoenix. Okay. So ngayon, ang background po nila ay matindi pagdating sa kwan. Hello? Sige. Anyway, ang background po nila ay matindi pagdating sa tinatawag na IT or information technology. Si General Eliseo Rio po ay dating acting secretary sa panahon ni Duterte ng Department of Information Communications Technology. So, matindi ang alam na naging member din ito o naging sa isa committee ng Oversight Committee ng COMELEC noong nakaraang eleksyon. So, in other words, alam na alam nila ang ginagawa nila. So ngayon, nag-trigger itong petition na ito na sinampa nila nung narinig nila sa isang pahayag ni Chairman Garcia na may good government conference ata yon at siyang speaker at siya mismo umamin na nagsalita siya na sa isang oras, first hour, 20 million kagad pumasok. So doon nag-trigger yon. At siyempre, na-extrapolate kagad nila kung isang oras napasok ang resulta ng 20,656,000 ang pumasok na boto in 1 hour. Ibig sabihin po nyon ay talagang mabilis ang internet signal nung lahat ng mga presinto natin mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Na walang, di ba kung manood kayo ng Netflix tsaka YouTube, gumaganon, umikot-ikot habang inantay, nagbabuffer kung mahina signal. Kung minsan, hanggang ngayon, di ba? Hanggang ngayon. Ito na ang ating ginagawa hindi tuloy-tuloy. So dahil doon, ang ginawa nila, nagsampa sila ng petition for mandamos. Kinikwento lang history. Ang petition for mandamos nila ay hiningi nila sa Supreme Court na utusan ng COMELEC, utusan ng SMART, utusan ng Globe, utusan ng DITO na mag-comment at ipreserba nila yung kanilang records ng pagpadala ng mga resulta ng eleksyon mula sa mga presinto papunta sa lahat ng computers ng COMELEC. So ang tatlong computers ng COMELEC na pinapadalhan po ay una yung sa ginagamit sa counting. Yun yung municipal at saka City Board of Canvassers computer. So mula sa City Board of Canvassers sa Municipal Board of Canvassers, akit ngayon sa provincial. Pagdating sa provincial, saka pupunta sa National Board of Canvassers para bibilangin kung sino panalo sa senatorial at saka party list. Yung isang kopya niyan ay papadala sa Senate President para bibilangin sa Kongreso kung sino panalo pagka-presidente at saka vice-presidente. Ang pangalawang computer naman ng COMELEC ay pupunta sa PPCRB Transparency Server. At yun naman na ginagamit naman ng PPCRB para pagkukunan ng datos o detalye para i-release sa mga lahat ng media kung sino ang habang tumatakbo yung partial unofficial results. So doon magbabase. Base sa national, presidente, saka senatorial, at saka party list. So ngayon,
ang pangatlong computer papunta doon sa tinatawag na backup storage ng COMELEC, sakaling matutumba ang mga linya sa sa municipal and city board of commissioners o di kaya doon sa PPCRB, mayroon pa silang pagkukunang resulta. So yan po sa ilalim ng resolution ng COMELEC ang takbo sana ng pagpa-relay ng resulta. Pero yan din po pala sa batas, pero ang nangyari dyan, napatagpuan ng grupo nila ng Tiintrayo na hindi na nasunod. So, base doon sa petition for mandamos, hindi sumunod ang mga respondyente. Sino sila? COMELEC, Smartmatic, Globe, at dito. Bagkus, ang ginawa ni magaling na election lawyer na si George Erwin Garcia, inunahan niya. Nag-upload siya sa kanilang COMELEC ng sarili nilang sa website ng tinatag na transmission logs. So sa transmission logs na yon, nakalagay lamang po may first hour at saka may ibang pinadala complete until matapos ang eleksyon. So doon nakita na ngayon, maliban dyan, in-upload din ang tinatag na raw files. So hilaw na mga datos na pinagkukunan nung kompletong pang-report. Okay. Dahil doon magagaling ang ating grupo nila na General Rio na kita nila may record kung anong oras natanggap. Pero wala sa record kung saan nanggaling at anong oras ang pinanggalingan. Yan ang wala dyan. So kung binilang mo sa first hour mula 7:08 p.m. ng May 9, 2022 hanggang 8:02 p.m. ng May 9, 2022, wag na natin munang pag-usapan kung ano pa mga ibang gagawin bago pwede magpadala. Sabihin na lang natin, sundin na lang natin yon na sa total, 39,000 precincts plus. Tapos ang boto, 20,656,000 plus. So paano nangyari ito? So sa pakikipaglaban ng Tiintrayo na pinangungunahan ng General Rio, ay napilitan sila mag-upload din ng tinatawag na telco logs. Yung telco logs na in-upload, doon namin napatunayan na wala pa lang dito. Hindi ginamit ng dito na telephone na internet service provider. Ang ginamit lamang ay Smart saka Globe. Ngayon, na-discover naman nila General Rio sa paulit-ulit niya na pinapresent sa kanyang website at sa kanyang Facebook page na lumalabas 1:00 pa lang ng hapon ng May 9, 2022 ay nagpapadala na ng resulta ang Smart at saka Globe. So ano ibig sabihin yan? Tama. Pero lumalabas sa analysis na nila ngayon, nagpadala 1:00 hanggang 7:08 ng gabi. Pag totalin mo, lumalabas po na mga more than 7 million ang total votes na naipasok. So pag more than 7 million at lumalabas din more than 7,000 precincts din ang pinagkukunan. Pumasok at na-discover nila ang pinadalhan ng resulta ay isang makina lamang na may tatak na or internet protocol number or serial number na 192.168.0.2. So, ibig sabihin, sa analysis ng mga IT expert, ibinangko muna, binuhos muna sa 192.168.0.2 na makina ang lahat. Pagkatapos, binitawan na parang binuksan mong dam, puno ng tubig. Pagbukas mo ng sluice gauge, buhos lang ng tubig, kaya 20 million. Ngayon, ang problema pa dyan, pangalawang oras from 8:02 p.m. up to 9 ay 13 million lang mang pumasok. So, ibig sabihin that justifies now the findings of Tiintrayo na 13 million lang naman talaga ang dapat na nauna mapasok sa first hour. Kasi 13 million pumasok sa second hour. So, paano mo ma-justify 20 million? Diyan pa nasimula lahat. Okay? So, pagbigyan muna natin ng salita to si kung ano mga stand nila ngayon kasi meron ng decision, pakisabi na rin, paki-summarize kung ano ang petition na yan na pinagmulan at saka kung ano na ngayon ang gagawin ng Tiintrayo na susuportahan natin. Sige po, General. Maraming salamat, Attorney Toto. Ngayon ay mukhang mahina yung internet ko. Darinig ka, klaro. 2 years after election, mahina pa rin ang internet natin, pero himala nung election, ang bilis. That world record niya.
pinakamabilis na internet connection na nangyari noong election natin. And tama ka, ay preloaded ang mga VCM doon sa 20,300 na VCM na dumaan sa isang device na isa lang ang IP address, no? At yun ay isang oras ay halos lahat galing sa IP address na yan. Kaya doon namin sinasabi na parang tubig na katulad ng sinabi mo, Toto, na parang sa unang oras nabuhos muna yung mga naipon na tubig sa na alauna pa lang ay iniipon na nila, no? Well, anyway, so ito ay una yung unang petition namin sa Supreme Court ay of course yung para i-preserve, no, ng mga telcos yung kanilang transmission report, no? At kung kwan ay ipalabas din through the mandate of the Supreme Court. So hindi nangyari yon at hanggang ngayon ay kwan pa, no? Ongoing pa yung kasong yan. Then nagsampa ulit kami ng pangalawang mandamus petition sa Supreme Court, and this time ay para i-mandate ang ang COMELEC, i-mandate ang COMELEC para buksan ang mga ballot boxes na pinili namin sa Santo Tomas, Batangas, no? Dahil galing mismo sa kanilang resolution yon. At parang challenge nga ni Chairman Garcia na o sige, para mapatunayan natin once and for all na kung may dayaan o wala, magbukas tayo ng ballot boxes na pinili ng mga TN-Trio, no? Eh yung pumili na kami, nabuksan ng mga ballot boxes sa Santo Tomas, Batangas, bigla na lang na nag-reverse ang kanilang decision at nagpalabas sila ng second resolution na hindi na sila magbubukas ng mga ballot box. Kaya yun ang issue na pinaabot namin sa Supreme Court itong second na mandamus petition namin, at again it is still pending in court, no? So yun in other words, ang aming pinagtataka, bakit kung sinasabi nila malinis ang eleksyon, walang dayaan, ay bakit ayaw nila magbukas ng ballot boxes, no? Na pinili namin. So talagang may tinatago sila. And may sinabi rin si Chairman Garcia noon na yung pag-disqualify nila ng Smartmatic last year, November last year, ay hindi dahil sa petition namin, no? Pero ginamit nila yung petition namin para i-disqualify, no? And ito nga, kasi kung hindi yung petition namin ang ginamit, kasama kami sa na kinuha ng Smartmatic dahil doon sa petition namin na i-disqualify sila. So galing sa petition namin sa COMELEC na i-disqualify sila dahil sa dayaan noong 2022, no? Habang sinasabi ng COMELEC na hindi nila dinisqualify ang Smartmatic dahil sa dayaan, kundi dahil sa kaso ni former commissioner ng COMELEC on bribery case sa United States, no? So yun ang pero yung dalawang petition namin ay still pending pa rin sa Supreme Court. Ang na-decision na ng Supreme Court with finality ay yung
petition ng Smartmatic na i-reverse ng decision ng COMELEC na ang Smartmatic ay perpetually disqualified. So, yon. So, ibig sabihin nun, sa issue na kung wala na ba Smartmatic, for this occasion, sa 2025, wala na yon. So, ang Tama. problema lang natin ngayon ay, ano sa tingin mo itong Miro? Kasi ang Miro, nung nakaraan, ay lumalabas na yung isa sa tatlo nilang partners sa joint venture agreement nila, yung St. Timothy Construction Corporation, ay may isang kasama na St. Gerard Construction Corporation na kung saan iisa lamang ang tawag namin dito sa mga abogado, interlocking directors. Ang director sa St. Timothy na partner ng Miro ay mga director din sa St. Gerard. Tapos ang mga director sa St. Timothy at St. Gerard ay isa dyan ay tumatakbo ngayon, nagsampa ng kandidatura pagka mayor sa Pasig City. So, Tama. sa unang tingin, paano ngayon sa tingin natin, di ba, on the plain view na tinatawag natin may conflict of interest, mayroon ng conflict of interest kasi sabihin na natin hindi pa ginagawa, pero the fact that it presents an opportunity to cheat, parang pariha lang yan. Ako ng treasurer, anak ko yung auditor. So, paano ngayon ako, sakasakali mandaya ako sa pera na hawak ko, paano ngayon ipapalabas ang totoong nangyari sa perang hawak ko kung yung anak ko naman pala ay siyang auditor? So, ganun po nangyari dito. Yung grupo ng Miro at saka St. Timothy ay iisa sila. So, ngayon, makakasiguro ba tayo? Dahil hawak nila ang datos, hawak nila ang control, hawak nila ang access, at walang ibang taong pwede makapagbukas. Kahit anong mga switch button dyan sa tanging teachers lamang binibigyan ng access, pero hanggang doon ang access ng mga teachers. Pagdating, pagpasok, pagpadala ng resulta, wala nang access ang lahat. So, paano na mangyari? So, ibig sabihin, hindi naman natin sinasabi na gagawin nila o hindi. But the fact that it presents an opportunity that cheating will happen, yan ang conflict of interest po na definition. So, ano masasabi mo rito sa ngayon? Well, ang nagsampan din kami, no, na sinuportahan namin yung petition ni Congressman Erice na i-disqualify yung Miro, no? Dahil sa mga hindi rin reliable yung makina nila nung ginamit ito sa mga ibang bansa, no? May reklamo rin. At ang talagang pinupursue ay yung hybrid election para may transparency, no? Alam ng tao kung paano binilang yung boto nila. Kasi ang nangyari sa automated election, sa full automated election, no, ay hindi nakikita ng tao kung paano binibilang ang boto nila ng makina. So doon ay pwedeng, in fact, yun ang aming sinasabi, na preloaded na, no? Ang binigay sa mga teacher at poll watchers ay yung printed result na, no? Pero hindi walang nakakalam kung itong printed na result na ito na tinransmit ng DCM ay pareho kung bilangin natin manually yung mga balota sa loob ng mga ballot boxes na yun, no? At yun nga ang parang challenge, no? At COMELEC na mismo nagsabi, sige, magbilang tayo. Pumili kayo, magbilang tayo. Eh nung nagpili kami, ayaw na nila. So dito nakikita na yung para maging transparent yung ating election ay kailangan pumunta tayo sa isang hybrid. Wala na dapat asahan, hindi na dapat natin asahan
itong mga vote counting machine. Ang dami ng bansa, no? Mga developed countries, USA, Germany, sa Netherlands, UK, ay dati gumagamit ng vote counting machine, pero ngayon ayaw na nila dahil pwede palang dayain. Bumalik sila sa manual balloting, no? Manual sulat mismo ng tao ng kanyang binoto sa isang ballot paper, no? At so marami nang umaalis na sa vote counting machine dahil talaga napatunayan. Hindi maasahan. Hindi maasahan Nais talaga. ko lang din, no? Sa issue na yan, sa topic mong yan, nabasa ko na ang leading o nangungunang bansa na pinaka-advance sa buong mundo pagdating sa technology na bumalik sa manual counting ay ang Germany. Germany, tama ka dyan. Germany. Ang nangyari niyan, pagbabalik nila, may isang magtatay, mag-ama. Ay, hindi nila maniwala. Nagsampa sila ng petisyon sa korte nila sa Germany, General Federal Supreme Court. Yes. Ang hinihingi nila, hindi nila maintindihan kung paano nabilang ang boto nila, kung lahat-lahat. So kaya, hinihingi nila na ibasura na yung paggamit ng kanilang vote counting machines. Hindi naman nila inimpyon kung ang resulta kung tama o hindi. Basta sa kanila lang, ang pundasyon ng kanilang petition, hindi nila maintindihan. So, lo and behold, nagdesisyon ang Supreme Court ng Germany, and because the system cannot be understood by ordinary individuals, this system is unconstitutional. So, big sabihin, pareho din po ang prinsipyo ng pagboto sa Germany kaysa sa atin sa Pilipinas. It must be transparent, honest, and it must reflect the will of the people. Ganon din sa Germany. Kaya hanggang ngayon po, sa Germany ay manual ang counting. Yun lang ang counting, pero canvassing na lang ang nagko-computer. Yes. So ngayon, ganon din po sa France, ganon din po actually sa United Kingdom, ganon din. Halos lahat na po ng bansa sa Europe ay ganon din. Sa United States of America, iilan lamang ang states na gumagamit ng vote counting machine. Iilan lamang, pero karamihan ay bumabalik doon sa manual. So in other words, kung may dayaan ba sa manual, ay nagiging high-tech ang dayaan pagdating sa computer. So I now commend, naalala ko noon si Miriam Santiago nagsalita habang pinopropose pa labang yan bago mag-2010. Sumisigaw si Miriam Defensor Santiago, ano gusto nyo? Ang cheating gawin yung high-tech? Ito na. Totoo naman, visionary siya. So, ito ngayon, may isa rin akong did you think about that, no? Sa grupo ninyo, pagsuporta din kami, na magsampa na lang ng impeachment complaint kung may kasama kayong kakampi na congressman na pipirma ng impeachment complaint, kahit ako na mag-prepare laban sa lahat ng commissioner ng COMELEC dahil pangako nila ay hindi nila tinutupad. Kaya kung sa grounds po ng impeachment, ano ang papasok na ground dyan? Yan po ay isang gawain na pwede mong sabihin na betrayal of public trust. Ang tiwala ng tao ay kanilang sinira. Sa pamamagitan ng pagtago. Maraming salamat. No? Pero actually, nagsampa na si Colonel Odonio ng impeachment case, no, sa well, of course, dumaan muna sa Congress, pero walang congressman na nagsuporta ganyan. Pero siguro ulitin natin. Ang basihan na po natin. Ulitin natin ang basihan natin sa ngayon, yung nangyari ngayon. Okay. Na hanggang ngayon ay hindi marami na nangyari no? So anyway, ang limitasyon lamang po sa impeachment, no impeachment can be filed more than once a year. Pero ang impeachment na nagtutukoy na more than once a year ay tumutukoy lamang po yun sa pinirmahan ng congressman. Hindi mo may consider na impeachment ang isang pagreklamo kung hindi yan inendorso ng isang congressman. So sana may yung mga graduate
Yung mga graduating congressman sana, sumugal, pipirma sila. Alam mo naman, takot sila lahat sa Comelec eh. Yan ang problema natin. Kung may isa sana pipirma na yung mga graduating, titingnan natin kung si Rese, total nakausap nyo, baka naman si Marcolita, baka gustong pumirma. Total, graduating na siya dyan sa party list sa gift niya. Baka pwede siyang pumirma. Importante lamang mai-post natin simpleng wala tayong patunayan na marami dito, kundi patunayan natin na merong utos, which is yung utos, resolution nila na inuutosan kayo na mamili. Mapatunayan na, hindi na kailangan patunayan pa yan. Dokumentado yan. Tapos time bound naman yan. Magbibilang na lang tayo ng panahon na hindi ninyo sinunod ang inyong utos. Ibig sabihin, papasok naman tayo ngayon sa sinasabi ng Constitution, gaano ba kahaba ang panahon na ibibigay sa mga RTC, sa Court of Appeals, sa Supreme Court, ang ka-level ng Comelec ay Supreme Court na pwede kayo magdesisyon. Sa Supreme Court at saka Comelec, 1 year. So mahigit na ba 1 year sila hindi nagdesisyon sa kanilang sa ating motion doon na ito na pinili na namin? Wala. So ganun po, dahil po yan sa hindi na ginawa, ay nilabag nila ang tiwala na binigay ng tao sa kanila. So ngayon, sa pagdating naman, gusto ko lang masasagot sa ngalan ng tinatawag na presumption of evidence o pagpapalagay ng ebidensya, bakit hindi sila umaaksyon sa kanilang utos din na nasunod na sila na lang ang gagalaw para sa sundin ang kanilang utos ay hindi pa nila nagagawa. Ang explanation po niyan ay ganito. He who holds the evidence and refuse to bring out the evidence is presumed to be holding that evidence against its interest. So yan, sa presumption, yan ang kasama sa ilalagay natin sa ating complaint. Isang kwan lang para maigsi, wala na maraming usapin. Gawin natin, maigsing complaint lang. Yun lang, para wala lang ebidensya. Tama. Sige. So, magtulungan na lang tayo para maisampay ang magandang sinabi mo. So anyway, may pupunta kayo bukas, di ba? Sa Comelec, harap na Comelec. Yes, magkikita tayo bukas sa Comelec. So, magkikita tayo doon, pupunta rin ako, susuporta ako sa panawagan ng T-Intrayo. Susuporta ako doon, pupunta at makikita tayo doon. At mag-usap tayo nila ni Sir Isaac tsaka si Sir Gas Lagman. At pwede naman ako mag-volunteer kung walang time si Attorney Jose, ako nang gagawa ng complaint para isa sa hanap na lang tayo ng taga-pirma na taga-pirma na congressman. Baka si Marcolita, baka pwede. Good. Actually, bukas, ito ay initiative ng 6, no? With sa TN3 yung 6. Gusto ko rin makausap si Attorney Lacson. Yes, so nandun siya bukas. Yun ang pwede natin, So, yan ang importante na makapag-usap kayo. Sige, gusto ko lang sa kaalaman ng aking mga subscribers, ang 6 po na grupo ni Attorney Lacson ay Alex Lacson binuo niya ito sa adhikain na matanggal na ang mga politiko na mga pamilya sa bawat distrito, bawat bayan, bawat lungsod sa buong Pilipinas. Narinig ko po yung interview niya at hinihikayat niya lahat ng mamamayan na buksan ang kanilang website. Ando na lahat anim.ph ang kanilang website, animph.org. So pag binuksan mo dyan, marami na silang ginawang template na para hindi nyo na kailangang maghanap pa ng abogado, i-copy-paste nyo lang at ilagay ninyo yung pangalan ng mga kandidatong apektado. So, nevertheless, dito rin ako, maggagawa din ako ng template, baka Tagalog, Filipino language, sa Tagalog naman ang tawag sa official language ng Tagalog, Filipino. Gawin ko sa Filipino para maintindihan ng bayan ang reklamo. Ngayon, ganito, ang gusto ko rin i-discuss kay Attorney Lacson, nais kong ipahagi sa aking mga subscribers, pati na rin kay General Rio, na noong deadline ng pagsampa ng
petition to deny due course sa candidacy ay gumawa po ako laban kay Erwin Tulfo, Ben Tulfo, kasi magiging T3 na ang Senado. Akala ko sa radio station lang ang T3. Sa Senado pala may T3 din. So, Tulfo 1, Tulfo 2, Tulfo 3. Siyempre, top 2 sila sa surveys. So, malamang magiging totoo yan. Tapos, sinama ko rin si Pia Cayetano kasi Cayetano 2 na. So, pamilya, si Alan Peter Cayetano. Sinama ko rin po si Camille Villar kasi andyan na si Mark Villar. In fact, papalit kasi sa nanay niya. So, andyan din, sinama ko rin si Abby Binay kasi sa kanya, hereditary succession. Parang ginawa nila, tanging yaman ng pamilya, yung Senado. So, ibig sabihin, ang ground ko rito, ganito po yun, General Una, ang ground ko rito, hindi nila sinasabi sa kanilang certificate of candidacy na sila pala ay may kapatid na nandun sa Senado at tatakbo sila. So, that is material misrepresentation. So, ngayon, ano naman ang basihan ko? Sa Section 26 po, Article 2 ng ating 1987 Constitution ay nagsasabi, the state shall guarantee equal access to opportunities in public service and prohibit political dynasty as may be defined by law. Okay, ano yon? Dalawang kaisipan ang nakalagay sa Section 26. Unang kaisipan ay equal access to opportunities in public service. So paano po ngayon magkaroon ng equal access kung yung mga sigurado na mananalo, mga tulpo pa rin nandyan? So ibig sabihin, diniprive na nila ang tao na mamili sa ibang tao na mailalagay para mawala yung conflict of interest sa loob ng Senado. Kasi magkakaroon ng conflict of interest pag tatlong tulpo, pag may interest lang pinaglalaban, kagaya ng pinaglalaban ni Rafi Tulfo General, na batas ko na para sa Seafarers Act. Ang nangyari, Ship Owners Act ang nangyari sa batas na ginawa niya. Pero mo naaprubahan, lalo pa ngayon maraming buto, may dalawang magsuporta sa dalawang tulpo. Paano mangyari niyan? So, ibig sabihin may conflict of interest na mismo, yan pang isang argumento ko dyan. Yes. Pag pinayagan natin, may potential conflict of interest na. Next, ganon din ang argumento kay Pia Cayetano, kay Villar, at saka kay Nancy Binay. So, with that, ang argumento ko doon ay hindi na kailangan magpalabas pa ng batas para i-define kung may equal access, may violation ba sa equal access to opportunities in public service. Next, ang pangalawang kaisipan, yung political dynasty, as may be defined by law. Lagi nila pinangalandakan ng mga mapagsamantala po talaga sila, General, no? Total, wala namang batas. Bakit kami, sabi ko, delikadesa na lang. Gawin na lang natin batas ang delikadesa kaya. Delikadesa na lang. Sa pangalawa, kaya kung manalo ako sa pagkasenado, gagawa na lang ako na batas na delikadesa. Ang sinamang lalabag sa delikadesa ay makukulong. Ganun na lang. Hindi kayo matatanggal pagkasenador, pero delikadesa, makukulong kayo muna. Next is, may argumento na ako dyan na mayroon na pong batas. General, nais ko malaman ng lahat. Kailangan ka sa Senado para sa mga advokasya mo. Ngayon, nais ko lang di paalam sa lahat, pati sa iyo din na General, na mayroon na pong batas na nag-define kung ano ang political dynasty. Ano po yun? Alam mo, nakakahiya. Alam mo sino nag-unang nagawa ng batas? Mga kapatid nating Muslim. Bangsa Moro Electoral Code sa Bangsa BARM, ha? Noong September 2023 ginawa yung batas. Nakasaad sa kanilang batas, bawal magsampa ng kandidatura ang magkakapatid, maglolo, mag-ama o mag-ina. Biro mo sila, meron na, tayo wala pa. So pwedeng gamitin yon na batas na para bigyan ng kahulugan kung anong ibig sabihin ng political dynasty. Meron pang isang batas. 2015 ipinasa, Sangguniang Kabataan Reform Act. Anong sinasaad yan? Binabawalan ang sinumang mga kabataan na gustong tumakbo pagkakagawad o iski chairman na tumakbo kapag meron silang kapatid, lolo, lola o magulang na halal ng bayan mula sa senador, provincial, sa municipal o city at hanggang barangay. So, ibig sabihin, ang problema ko lang to kung bakit kinikwento ko, ito na ngayon.
nagsampa ako at tumawag ako sa COMELEC. Akalain mo kada tao pala 10,100 ang filing fee. Sabi ko, saan ako kukuha ng pera na to? Tapos 5, ang kakasuhan ko 50,500. So, ang deadline po ay October 14, Monday. Nung karang Monday lang. So, hindi ako na nahabol. Wala akong pera eh. Pero nevertheless, what I did, sinampa ako pa rin through email. Kasi email system na ngayon. Sinampa ko through email, tapos naglagay ako ng statement, despite the lack of filing fee, I am filing this officially. At hinihintay ko na lamang ang pagbabasura ng aking petition because of my failure to pay the filing fee of 50,500 pesos. Anong gagawin ko kasunod? Aakit ako ngayon sa Supreme Court. Pag-akit ko sa Supreme Court, sasabihin ko, inabuso ng COMELEC ang kanilang kapangyarihan. Wala naman pong nakalagay sa Constitution na magbabayad ang tao kung magsasampa ng disqualification. So, bagkos, nakalagay pa sa Supreme Court sa decision, nakalagay dyan na equal access to courts and quasi-judicial body shall be assured to the people. So, paano? Free access. Ang tawag hindi equal access, free access. So, may free ba na may singil? So, yan po, binabalita ko lang. Just in case na basura, akyat ako sa Supreme Court. Confident naman ako na pagka ganun mga issue na malayo sa eleksyon ni BBM, pamukhang a-action ng Supreme Court. Tama. So, ngayon, makikita tayo bukas. Maganda yung plano mo, attorney. Talagang maganda yung plano mo. Ano? At yun nga, yung access to everybody, hindi naman lahat makapagbayad ng 10,000 eh. Sino-sino lang ba sa atin makabayad ng 10,000? Dapat ginawa na lang nila siguro, libre. Pwede pa. I mean, libre. Ginawa tama. Nila, hindi. Pangmayaman na. Ginagawa na pangmayaman na ngayon ang pwesto. Pinoprotektahan nila mga political dynasties. Mayaman. Tama. Kasi wala namang kapwa mayaman na magsampa laban sa kapwa mayaman. Tayo lang mga mahirap sasampa laban sa mga mayaman na yan. So anyway, last point lang, baka hindi mo alam, ang nagsampa ako ng kandidatura pagka-senador, akalain mo nag-release ng 66 qualified candidates. Wala ako roon sa 66. Yung pala, nakareceive ako ng email kahapon galing sa Law Department ng COMELEC at nagsampa pala ng kasong nuisance ang Law Department ng COMELEC laban sa akin. So, pag tiningnan mo, ano ang katwiran? Ang layo po sa batas ang katwiran. Anong ibig sabihin yan? Di sinusian o inutusan sa likod ni George Erwin Garcia kasi alam niya, halos binabanatan ko Smartmatic kahit hanggang ngayon. So ngayon, ang ground nila ay, ano na yan, walang intention na tumakbo yan. Kasi bakit? Bababuyin lamang ang eleksyon. Kasi disbarred siya. O ano ngayon ang connection disbarment? Sasabihin ninyo, dahil na-disbarred ako, wala akong intention na totoo para tumakbo. Yan ang unang sinabi nila. Pagkatapos sabi na, nag-antik pa ako parang buang. Kasi nung tinanong daw ako ng media, di ba disbarred ka? Anong gagawin mo? Mag-apila ka? Oo, mag-apila ako. At kung kinakailangan, ay aakyat ako sa United Nations Commission or Committee on Human Rights. Ano ba masama doon eh? Hindi pala nila alam na mayroong procedure na gano'n sa United Nations. Tapos sasabihin na, buang ako. Nagpabuang-buang daw. Pagkatapos, tinanong ako, ano ba masabi ko sa disbarment ko? Totoo ba yun? Sabi ko, totoo yun. Na-disbarred ako. At tinatawag ko ito na Medal of Valor. Yung pagka-disbar ko sa akin dahil ginawa ko ang reklamo na plunder laban sa kung sino mga tiwali para sa bayan yan. At dahil dyan, nagresulta sa disbarment, nawalan ako ng trabaho. So I sacrificed for the country. This is equivalent to the Medal of Valor given to any soldier who dedicated his or her life to the country. Tama. Akalain mo sa sabihin na buang daw ako doon. Buang daw ako doon, nag-antik. Tapos ang panghuli sinabi ng argumento sa panghuli, ay hindi yan pwede. Ang Senado po na posisyon, ay senador, ay isang sagradong posisyon. At dyan hinuhubog ang mga tao na mga senador na magiging pangulo balang araw. So, ano ma-expect mo sa isang taong disbarred?
magiging pangulo balang araw. ano? Hindi ko maintindihan anong mga logic nila. Ibig sabihin sa pilit na pilit ang argumento nila para sabihin na wala akong genuine intention to run. So, pag pilit na pilit, alam mo naman ugali ng mga abogado, hindi nagsasampa ng kaso yan kung walang basihan. So ngayon, kung nagsasampa na kahit walang basihan at nag-imbento ng basihan, ang ibig lamang po sabihin yan, may isang tao sa likod nila na hindi nila matanggihan. Ganon lamang po ang ibig sabihin yan. So, with that, sa totoo lang, nag-warning na rin ako, nag-live ako, na yung lahat ng abogado ng law department na pumirma doon ay sasampahan ko ng disbarment. Ang rason ko, you violated your lawyer's oath that says that I shall not promote or sue any groundless or baseless suit. Ayun. Groundless saka baseless yan eh. Oh. So anyway, hanggang dyan na muna tayo. No? Medyo mag-isang oras na tayo. Sige, magkita-kita tayo bukas. Siguro mga alas 12 pa lang nandun ako. Kasi bukas, so mga alas 10 o even 9:30 para makapag-usap pa tayo. Para makapag-usap-usap tayo. Sige po. Yes. Diyan tayo sa Roma. Tayo, sa Plaza Roma. Sa Plaza Roma. So, makita tayo muna sa KFC para doon tayo muna Okay. Sige. Sige mga kababayan, pasalamatan po natin si General Rio na dinedicate niya ang buhay niya at ang kanyang tinatawag na puri para lamang sa pagkipaglaban para sa bayan. Hindi po kami kumikita rito kahit piso para isa inyong lahat ito. Ikaw, attorney. Ikaw yung idol ko. Ikaw yung idol ko. Dahil Thank you. Okay. Sinakripisyo mo ang... Sige, sa susunod, mag-live na tayo lagi. Okay. Para nito, ratsadahin na natin to hanggang eleksyon. Sige, magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon po sa lahat ng mga Pilipino. Asahan nyo, andito pa kami lagi. Maraming salamat. Okay. Yes. Maraming salamat sa inyo lahat.